Bukod sa mga sasakyan, hindi rin pinalampas ng mga tauhan ng MMDA ang mga nakakambalang na establishmento sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang ang ilang kainan sa C5 Extension na pinagbabaklas at kinuhaan na ng mga gamit dahil pabalik-balik lang umano kahit dati ng sinita. Nakatutok si Oscar Oida. The rest kukunin po namin. Huwag na lang po yung mga kaldero, mamahal po eh. Sinubukan pang magmakaawa ng tinderong ito, pero di rin ubra sa puwersa ng MMDA nang isa-isang kumpiskahan ang lahat ng mga nakahambalang nilang gamit sa mga karinderya sa C5 Extension sa Parañaque. Pinagbabaklas din ang mga istruktura at mga lona. Sobra na yung konsiderasyon na binibigay natin. Kasi ang nangyayari na lang po dyan, aalisin natin yung lona, tatanggalin natin yung mga makeshift na upuan, na lamesa. Pero yung mga paninda, yung mga kalan, yung mga fixed structures na mga cabinet, lahat po yan, binabalik at binabalik lang nila eh. Aminado mga vendor na nawarningan na sila. Pero no choice daw sila dahil wala namang ibang mapwestuhan. May anak kasi akong binubuhay, sir. Napakalaki po ng gastos namin. Hindi, magkano Pati ang binabayad asawa nyo? ko, wala akong mapagpungan ng iba. Eh, hindi, ilang beses na kayo napagsabihan din eh, di ba? Talaga kami, sir. Pasensya na po. Ayun lang po ang masasabi ko sa Pati inyo. ang local government ng Parañaque, alam ko, pinagsabihan na kayo. Sa di kalayuan, napukaw din ang atensyon ng mga enforcer ng maliit na bahay na ito sa bangketa na may nakatira pang matanda. Ito naman po ay bahay, hindi naman po ito tindahan. So kinausap po natin yung matanda, no? We gave him until next week para makalipat. And kung maabutan po natin ito po ay tatanggalin na natin. Sa West Service Road sa Bikutan, tinikitan din ang mga sakyang illegal na nakaparada. Ang mga unattended na motorsiklo na tow. Di rin nakaligtas sa mga magagarang sasakyan na alanganin ng nakaparada sa isang auto shop sa lugar. Ito kasi ang sidewalk eh. Ito ang sa kanila. Dito sa kanila to. Ito kasi sidewalk pa yan. Sa may Chino Roses Avenue Extension naman sa bahagi ng Taguig, may mga inabutan pa ring establishmentong kinain na ang mga bangketa. Tulad ng vulcanizing shop na ito na ilang ulit na rin umanong pinasadahan ng MMDA. Although alam natin, probably late in the afternoon, baka bumalik. We were able to instill the fear sa ating batas na pag kayo po ay naabutan, kayo ay matitikitan. Kung kayo po ay naabutan na meron nakahambalang sa bangketa, ito po ay mako-confiscate. Tulad po ng ginawa po natin ngayong araw, no? Mga tindahan naman sa palengking ito sa Kalayaan Avenue sa Makati ang pinunteriya ng MMDA nung isang araw. Sabit din ang isang vulcanizing shop na nakaharang sa bangketa ang mga gulong. Alam mo yung isa lang naman to, kinonsider nyo na lang po muna sana. Sana po maging considerate din kayo sa mga gumagamit ng kalsada. Unang-una, ang kalsada hindi po pwede maging talyer yan, hindi pwede pagawaan. Pagsapit naman ng Kalayaan Avenue kanto ng C5, mga nag-illegal loading and unloading na UV service at pampasaherong jeep ang natikitan. Isa sa mga ito, nakiusap pa. Kesyo, senior citizen na daw siya. Pero hindi po tayo exempted. Lahat tayo kailangan natin sumunod sa batas, trapiko. At nang iabot ang lisensya, Sir, bawal po yung ginagawa nyo, ha? Hindi, uncle ko itong papa ko itong. Bawal po yan, tanggalin nyo sa lisensya. Calling card. Ako ang papa ko. Dating LTFRB. para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.